Usapan tatay at tito. Buhay at realidad. No script, no filter. Pure honest conversation. Ako si Jonas. I'm RJ. I'm Thor. And I'm Darren. And we're... Youth Podcast! So this is Noria nga, buddy. Minoria, bro. Yun yung mga concerts no? Pero nasa-sign ka doon, di ba? Hindi, concierge ako nung unang, talagang first employment ko. Concierge ako yung mga nagdadala ng luggage, nagda-drive, papuntang airport, tapos... Pero ayun, nagtagal ka flexible. doon sa ikaw yung nagbibigay ng Nag-check-in. Oo, yung Sa nagche-check-in. front desk na yun. Nung nag-front desk ka, buddy, pwede mong hindi mo sagutin kung medyo sa work mo ngayon. Mm. Pero ang tanong ko kasi, may famous personality o celebrity Marami. Na starstruck. na starstruck or nagustuhan mo yung Nag-stand out. Yan na. Marami. Kasi may mga properties akong na napuntahan na doon nagsushoot. So talagang mga artista datingan. Pero nandun, magbabanggit ba ako? Hindi ko na mabanggitin yung property, no? Pero banggitin ko yung artista. Sino ba? Yun sila. Tsaka bakit nag-stand out? Kumbaga, Nag-stand out. Actually, di. Mga sila Ann Curtis yan. Sila pa ba? Sino yung maliit? Garcia. Si Pokwang. Dagul. Garcia. Si Poo. RR? Gagi. Basketball player. Maliit pa yun. Yung Garcia, pre. Colin. Colin Garcia. Eddie. Colin Garcia. Ryan. Richard. Latin ko na. Erwin. Yung magulo nila Richard. Si Ryan Bangban. Naisip ko, bro. Ano siya? Maliit na Garcia? Oo, si... Jenica? Babae. Jenica. Jenny kang... Si Garcia. Jean? Basta yun. Jean Garcia pare si... Ano yun? Kumanta ng Through the Fire? Showtime. Sige, lahat na. Showtime. Kasi may property akong napuntahan. Kami nag-sponsor ng mga house... Rooms. Nung rooms nung mga nila. Something like that. no, Pero kung starstruck, pre. Jeneline Sa Mercado. mga basketball player. Yan. Oo. So, naka-encounter ko. Yung mga mababait na lang si Calvin Abueva. PJ Simon. Sino pa ba to? Jake Joaquin. Matanda na. Yung nanuntok. Efre Bataries. Manny Pacquiao? Tulfo. Arboleda. Raymart Santiago. Winnie Arboleda. Yun. Pero yung mga nabanggit mo ba na mababait, yun yung mga sa court, Walang yan. Angas, Pero- tikas, ang bumanggagi ba? Oo, yung mga nananakit talaga sa court. In Torgote, real life no? Pala talaga. Nananakit Turcote. Torgote yan. si Toro, given na yan si Toro eh. Oo. Hindi, pero yun nga yung masasabi natin na iba talaga pag nasa loob ng court Yes. yung mga player Totoo kaysa yan. sa labas. Kasi Proven yun. tulad nung sinabi mo yung kay Calvin Abueva, sabi ko, iba to sa court. Iba siya sa court, bro. Okay pala siya sa Hindi in real life, bro. Kasi attitude towards the game lang naman siya eh. Kumbaga sa isang team, sabi sa akin to ng ninong namin na sa kasal, may-ari ng FEU. Si Abueva kasi talaga, kailangan sa grupo yan para mandarag. Or Enforcer. Oo, pero in real life talaga, family-oriented din yun, bro. Tsaka mabait. Yun ang sinasabi nila. Tsaka alam ko Nino sa Reyes basketball, pala yun. Ninong. may gusto silang character na i-build eh. May ibang gusto Parang persona. Yes. So ako yung bad boy. Parang ako si yung McGregor, di ba? Parang Si McGregor, kupal-kupal. in front of the camera nga daw. Showman kasi. Showman siya. Pero in real life, ayun, iba talaga. Entertainment industry pa Si rin kasi Jonas yan. naman baligtad. Ano? In real life, In real kupal. Pero dito, Pero dito ang bayad. Dito tayo. Nonchalant. Oo. Nonchalant lang. Ikaw, Jonas, sinong famous celebrity ang Sa sobrang dami, wala akong maalala eh. Sige, wag ka na mag-share. Or, ikaw naman. Hindi, si Jake muna, si Jake. Siguro Jake Cuenca. Pag Kamo-kamo. nakatingin sa salamin, Kamo-kamo. Yung nakatingin sa salamin. Hindi kasi nung nag-extra pa ako, syempre yung tent ng artista iba eh. Tent ng extra. Iba din. Kalat ka lang. Wala ka pa talagang tent eh. Si Jake is
parang nakikisama siya sa amin. Siguro doon siya galing. Ang persona niya sa media is parang yabang, suplado. In real life, no. Mabait. Oo, nabaitan lang sa kanya. Siguro may sariling yabang. Lahat naman tayo may. Lahat naman may kanya-kanya. Oo. Ano yun? Tsaka problema mo na yun kung nayabangan ka, di ba? Parang ganun eh. Appreciate ko lang siya nun. Yun lang. Parang hindi mo maano na ganun pala siya sa tao. Ay, oo. Kasi, syempre, bata pa ako nun. Parang andyan ka na eh, di ba? Ayun lang. Mga 3 years old. 3 years old. Nandiyan ka na, 3 years old Saka, pa lang. on top of that, naka-brief siya, walang... On top of that, wala siyang top. Yung naka-brief siya, tapos nakaganon yung ulo. Yun nakagano. Tsaka naka-brief. Shoot pala yung bench yun, buddy. Hindi, may suot naman, pabango lang. Ikaw, Dar. Ikaw, Darcy. Ako, Marami. Oh, dami niyan. Marami yan. Dami friends pero ko dyan yung pinaka na starstruck talaga ako, yung nag-work pa ako nun sa Robinson sa tingin ko, si Lucky Charity. Oh! Shout out kay Lucky Charity. Yung wife ko. Yung starstruck ko talaga nung nakita ko. Kasi, may kwento kasi yan bro Sorry, ibahin ko lang yung topic Ako yung sumundo sa kanya nung pinasundo sa akin ni Sir Ocho na uy, meet mo to, may bago tayong applicant, ganyan. So, nandun daw siya sa isa, tapat ng Fridays yun eh. Parang nakalimutan ko na. Sa Ice cream galeriya. shop siya, sa galeriya. Okay. Nung nakita ko agad siya, yon, doon ako na-starstruck sa'yo. Yan! Very safe, very safe. Makakaulit. Oo bro, madami na. Pag tumitig ka, akin ka. Pero yung pinaka sa akin nag-stand out talaga, dalawa to eh. Sa akin si Ann Curtis tsaka si Sulen Yusuf. Yun yung akin na It na-starstruck. girls, bro. Girls. Yun lang naman. No interaction, pero nandun kami sa isang stable. Kasi yung manager namin nun, yung director namin nun, si Miss Den Lytel, bro. Baka familiar ka pa din, Yes. di ba? So may restaurant sila doon, Locavor. Oo, parang ganun. So doon ko sila nakita. Kautor. Yung sa akin, nag-stand out si Sam YG talaga. Kasi, ang tawag doon, kasi, Ay, sa kasal ni Wala Darren. tayong podcast na ganito sa tingin ko kung walang Sam YG. hindi kasi yung kay Dar, parang second encounter ko yun kay Sam Kasali. YG. Kasi, Nag-host. nag-host. Pero, first encounter ko kay Sam is yung nagsisimula pa lang ako mag-vlog as motorista. Parang nag-reach out ako sa kanya kasi naging hot topic yung Yung sa ano nila. parang yung sa Boys motor night na Di ba nagmumotor din kasi yan si ano? Oo. parang brand wars. Oo. Yung motor ko, China bike. So, nung nagsimula ako mag-vlog noon, medyo nababash ako dahil sa motor ko. So, nag-reach out ako kay Sam. Sabi ko, baka pwede kita ma-interview kasi nagsisimula ako mag-vlog, ganun. From a nobody, na biglang mag-chat-chat ka sa ganung celebrity. Kasi nag-iit bulaga na siya nun eh. So, halos araw-araw mo na siya nakikita. Bigla siya nag-reply. Parang nagulat ako na, sige, available ako ng ganitong oras. Punta kayo sa studio namin sa Magic. Doon namin siya shinu. Tapos parang sobrang warm ng welcome niya na parang matagal na kami magkakilala. So, yun yung... Nasa personality talaga niya, no? Hindi siya buraot na, alam mo yung kupa. Sorry. Bakit naman? Pero alam mo kasi may mga ganun na eh. Dahil syempre public figure ka na. Alam mo yon na masyado ka nang mataas tingin mo sa sarili. You're not very accommodating anymore. Yung hospitality mo is out of this world na. Pero with that, Sam YG. Shout out to you, my brother. Sana mag-guest ka namin dito sa near future. Yes, for sure. Ito yung sinabi mo na may person na may celebrity. Actually, celebrity na talaga siya, masasabi ko. Kasi nagkaroon ng influencers night, yung mga vloggers, ganun. So, na-invite ako. Marami akong na-encounter na, kunyari, Influencers. nag-reach out ako, nakikipag-usap ako. May mga influencer na di pa nagsasalita, onting salita lang yung binitawan niya, pero mararamdaman, mapapakapit ka. Kasi sobrang hangin. May mga sobrang hangin. Pero di ko na siya papangalanan kasi isa siyang rapper.
Oh my gosh. Tago lang Eminem? Eminem. Wayne? 50 Cent. Thor. Ikaw, Chard, sino? Mario Ozawa. Nakita mo na siya? Hindi, totoo na twice nakita ko. Pero hindi naman na starstruck. Parang Nakita lang? siguro ano. Nakita lang? Nakita ko habang nagsisend. Panood? Panood nga? Parang siguro yung pinaka well known. Anong code niyan? Nakita ko. Hindi ko alam pinagsasabi mo, bro. Well known due to... Saan namin mapapanood yung ano? Then nakita ko siya sa MOA then sa town. Pero yung na starstruck ako, yun nga, nag-extra si ni Jake eh. Si Papa P, bro, tangina. Ay, naku, kahit sino naman. Sobra, parang ano, Oo. basta parang ang bango-bango niya, parang Bre, alam mo, kahit sabihin mo straight tayo, bro. Oh, bro. Ang dami ko nung nakita at narinig na kwento Saka talaga. grabe yung katawan, Oo, ang kinis ng na- mukha. Kahit sabihin mo, Oo. yun nga, di ba straight ka, nung makita mo si Papa P talaga, bro, nakaka-starstruck in a way, Oo, bro. putang ina. Parang hindi siya totoo, no? ang kinis daw ng Grabe, mukha niya. promise, parang hindi siya Aura totoo. niya. Si Papa Totoo PJ. yun na parang sinasasabi mo na Kaya ako sa yun. malayo pa lang, ang bango-bango mo ng tignan. Oo. Parang Hindi, ganun. tsaka bukod doon, isa pa kay Papa P, kasi si Dea, nag-BF nun eh. Parang, ang kwento ni Dea, sobrang approachable. Tapos nung parang video selfie sila, Mm. parang sobrang game ni Papa P na approachable daw talaga. Naalala ko na kung sino yung na-starstruck ako. Di pa ako tapos eh. Tama na. Hindi ka pa naman. Go. Sa Ibiya, nakita ko. Yung may-ari ng Ibiya, si Si Manny B. Manny B. Manny B. So, parang... Manny Villar? daming bodyguard. So, parang sa akin, sa part ko, parang nakita ko or almost kalapit lang eh. Parang yung bodyguard lang yung distansya namin eh. Parang ito yung pinakamayaman na tao sa Pilipinas. Pinakamayaman na Europe yun. Parang Ito yung gusto mo ikaw pinakamayaman maging ganun, no? Parang... Mukha talagang pera. Totoo lang. Hindi, Sa may totoo inspire lang. ka, di ba? Parang sobrang may simple lang. inspire, Eh. yes. Yung Oo. parang yung itsura niya, simple lang yung pananamit niya. Pogi bro, pogi siya. Ano lang siya. Simpleng mayaman. Simpleng mayaman lang, pero alam mong yung worth niya, di ba? Nandun ka na sana sa peak na yun eh. Kung tinuloy mo lang yung Manulife mo. Oo. Tinigil mo lang eh. Pero isipin mo kasi Manny Villar, konti na lang kanya na yung Pilipinas. Hindi, na-meet mo din yun. Si Bobby Villar. Hindi, iba naman. Iba. Din ba yun? Villar yan. Sa ano yun, saan yun? Tipsy Pig. Tipsy Pig. Pero speaking of, sa babae naman, si Carla Abellana, bro, ganda. Ang ganda. Ang ganda Di na kasama mo. mo yun? Hindi ako si Tom Rodriguez. Kamukha lang pala, sorry. Ganda. Ano yun, nasa Tipsy? Miski ako nagulat din ako nun eh. Kay Jelay. Hindi, iba nga yun. Ay, iba Hindi yan. yung nag-debate tayo sa labas, tapos pagkatingin mo natin, nandun si Carla Abellana. Tapos di pa nila in-out yung bagong asawa ni Carla. Yun yung nakita na natin. Ganda, kainis din ang mukha. Barbie face. Balik tayo sa ano natin, usapang seryoso. Kasi parang nakita ko ngayon, isa sa mga burnout is sa lalaki is yung parang mindset na parang napag-iiwanan na ako. Sa age natin ngayon, kasi kunyari, approaching mid-30s, 40s na tayo eh. Approaching 20. So Late. parang tapos sinasabi, life starts at 40. Ngayon, iniisip natin, hindi ko alam kung ako lang parang paano natin masisimulan yung life starts at 40 if hindi pa natin alam kung stable, kung gaano na tayo magiging stable. So, kayo guys, na ano nyo ba na parang iisip nyo ba na parang napag-iiwanan na ako? Sa akin, totoo yan. Lalo na sa industry of IT, mga sa work ng information technology, saka sa mga lagi may update, sobrang daming, lalo na sa current situation natin, sa generation natin, yung mga, paano yung development, in terms of AI, development, Basta sa mga papadali technology, na yung buhay ng EG. tao. No? So yung technology. hindi nakakasabay yung livelihood ng tao sa development ng technology, which is napag-iiwanan na marami ng trabaho nawawala. So hindi na rin alam or di na ganun ka-stable ba yung mga work since may ano na eh. Replaceable ng AI. Oo, nagkakaroon na ng ganung
pag-thinking na makukuha na to ng mga AI anong things. So, napag-iiwanan ka. Hindi mo alam kung saan mo ilulugar yung sarili mo, kung anong skills ba ang aralin mo. Kung inaral mo ba itong skills na to after 5 years, acceptable pa ba to? Or wala na ba to? Yeah. Parang Ganyan. nung nag-visit kami 2 years ago sa New Jersey, parang may nag-news out na mataas yung naging unemployment ng mga nagko-code. Totoo yun. Kasi parang sinasabi na pag AI ang gumawa, sobrang onti lang yung gagawin mong prompt pag nagkaroon sila ng mistake compared sa tao mismo na nagko-code. Nag-aaral ako dati, yung pinag-aaralan namin, magko-code ka ng website, ganyan. Pero ngayon, ipa-prompt mo na, may sarili ka ng website kahit di ka nakapagtapos ng college. O walang language sa background na studies. Kaya pala tinatanong mo yung code ni Maria Osawa. Yung pala yung Ano kinocode yun, mo. yung code na. Yun Okay. yung code, anong code ni Okay. Maria Osawa. Noted. Noted yun. Parang plate number. Okay. Sa industry mo, Jake, gano'n ka ka-sure na for the next 5 years, let's say the next 5 years, na magiging stable hanggang dun pa din na yun pa rin yung work mo. Plus, bukod pa doon, additional question is, magiging okay pa rin yung financial income na pumapasok. Ako, Thor, no? Loaded question yan kasi in reality, hindi ako sure sa certainty ng line of work ko ngayon, lalo na yung rise of AI, di ba? Parang, Mas apektado no, yung work na ganyan dahil sa rise nga ng AI. pero right now, the feedback that I'm getting sa mga nakakausap ko, they prefer na tao yung kausap unless na yung AI kasi minsan hindi sila naiintindihan, hindi na yung human touch ba? Walang Yeah, empathy. yung human sympathy. Sympathy, empathy. Siguro, kung may one thing na it will make me afloat, siguro yun na lang. Pero I don't think na parang safe kami. Ganoon. Kasi There will always come a time na magda-doubt ka din, no? Hanggang kailan tong... Hanggang kailan, Oo, oo. di ba? Kasi Hindi hindi, mo alam eh. hindi, totoo yun, di ba? Hindi naman pwedeng baliwalain yan eh. nandiyan na yan. Nandiyan na yan. Tama, Mangyayari, andyan na yan. Kasi, di ba, yung sabihin na natin yung mga naging less fortunate before na yun, yung mga naging unemployed dahil sa encoding na yan. Nangyari sa kanila yung ganun. What more din sa larangan ng ganito kung AI na talaga yung nagdo-dominate do. So, it's hard to put yourself in a situation talagang yung unsure ka. Correct. Pero you are really making the most out of it kasi yun yung Andyan na yan meron nga, ka. andyan na yan. oo. Diba? Pero I think dun sa line of work, siguro medyo blessing in disguise na nasa Philippines tayo. Kasi if you can see the trend, Oo. yung nag-start siya sa BPO, tas moving siya ngayon sa VA, di ba? Sobrang Yeah. daming VA ngayon na ang mga employers is nasa US, nasa Europe, nasa Australia, mga ganun. And they do that kasi mas mababa yung rate ng Filipinos, ng Indians, nga ganyan. So I think in the near future medyo safe naman yung with regards to certain line of works na kasi nga I think mas mura pa rin yung rate ng Pinoy eh. Cost effective. Yeah. Yun. Exactly, that's the term. For So, 5 ayun. years, maybe safe. Safe pa. Oo. Kasi yun, totoo yun. Yung 10 years natin, hindi din natin masasabi din. Kasi dahil depende rin yan sa company nyo on how they adapt sa changes, sa drastic change eh. Yung sa'yo, Pe, sa line of work mo, kasi di ba yung pinag-uusapan natin, parang yung safety ng work mo, tsaka kung napag-iwanan ka na ba, minsan ba sumasagi sa utak mo na, ano ba, napag-iwanan na ba ako? O tama lang na nandito ako sa posisyon ko? Or medyo advance ako sa age ko? Well, paano ba? Siguro ako, hindi ako pumapayag na pag-iwanan ako eh. So, despite na ito yung position ko ngayon, I'm still eager to learn yung mga task ng higher position sa akin. So, from there, depende pa rin depende, hindi lahat nagkakaroon ng opportunity na ganito na magkakaroon ka ng leader or boss mo na willing na mag-share ng knowledge or experiences. Totoo.
Sa ngayon, ang ginagawa ko, yung task ng boss ko. So, from there, para magkaroon ka na ng experiences mo, para pag in case na may karoon ng vacancy for the next level, kumbaga, Ready ka. Equipped ka na. In case, if kung pwede mo namang sira, kung alam mo na yung... Pwede mo masiraan yung boss mo. Di ba? Mindset ba? Para mabilis. depende. Nataon kasi yung boss ko mabait eh. Yeah, mentor, no? Mentor. Kung may trackseed ka, para lang mapatanggal yung sog mo. Yung umander sa trabaho hindi sa ibang tayo dyan. Oo, tayo dyan. Pero ayun, for me, depende pa rin sa tao kung hayaan mo yung sarili mo pag iwanan ka. Kung hindi ka gagalaw. Kasi especially sa line of work ko, sa work ko lang sa work itself, nagkakaroon sa amin ng chismis. Pinag-uusapan natin AI. Yung magkakaroon na ng automated or something like self-check-in. Self-checkout. Pero sabi nga ni RJ, good thing na sa Pilipinas tayo kasi iba ang hospitality ng mga Pilipino. Ayun ang isa sa binabayaran ng mga guests namin is yung hospitality. At saka makita ka. Oo nga. Siguro. Yun. Hindi yung pero hindi, wala na yun. Dati na yun. Tsaka, kaya Dati na yun. Kaya din siguro mataas yung tourism sa Pilipinas kasi Sa mga isa sa mga dinadayo Yes. mga Pinoy Oo, talaga. yung service, hospitality, na hindi matatawaran ng kung anumang AI or shits. Siguro sa ibang bansa, okay siya. Pero sa Pilipinas, I doubt. Hindi papayag ang mga dyan. Ang DOT ba may handle sa amin? Oo, DOT pala. Tama. Ikaw, Jonas, paano mo masasabi na hindi ka na pag-iiwanan sa age mo? Well, sumasagi pa rin sa isip ko na pag-iiwanan ako. Lalo na, yun nga, yung sa banggit ko kanina about sa industry namin na masyadong malawak, masyadong maraming kailangang aralin. So, hindi mo alam. So, minsan tumasagi na rin sa isip ko na gusto ko nang lumabas sa industry ginagalawan ko kasi parang yun nga, yung burnout tsaka yung reality na possibility na after 10 years ano na to, yun nga, ano yung tawag dito sa word na to? Yung demolish. Obsolete na siya. Obsolete na yung mga ganun word. Obsolete. Wag mo. Another one! Obsolete. Yung obsolete. Tubig yun. Tubig ba yun? Absolute yun eh. Pero yun, so parang gusto ko mag-shift sa mga industry na hindi pwede palitan ng mga AI. Only mga OnlyFans. Hindi, yung mga wala. Sige. Sabihin mo. Sabihin mo. Wala. Katulad ng mga Sabihin mo. Isplok mo. Yun na tae. Farming. Parang sabi ko nga, yung parang gusto ko sa mga business na mga farming, mga ang tawag yan, commodities. Yung mga hindi pwede palitan agad-agad or yung mga kailangan. Yung mga poultries, chickens, yung mga basic needs, yung mga ganong businesses. Bigas, yan. Mga ganon. So, ayun lang naman para sa akin. Ikaw, Jay. Wala. Ako ba? Ako na ba? O Jane. Lahat kayo naka-shades eh. Ikaw kaya, Jane. Kasi yung kay RJ kasi, syempre, di ko masabing napag-iiwanan lalo na pagdating sa car lover style lahat. Isa sa mga dream car ko, yung kotse niya dati. Yung Lancer. Lancer X. Malinis yun. Niniwala ako dun. Kasi, di ba, parang mapapaliw. Lagi napapakarwash eh. Malis yun. Isa sa mga masasabi mo na pag-iiwanan ka na is, wala pa akong kotse. Di ba? Tama. Or, wala pa ako napupunta. Or, di ko alam kung saan ako papunta. So, sa Jay, paano mo masasabi? Kasi ganda ng auto mo ngayon, bad. Ultimate fuckboy ka. Grabe. Nahihiya ako sumakay. Well, saan mapupunta? Waze lang, ganun. Google Maps. Hindi, Google tapos Maps. sa age naman, hindi na ako nagbibilang pag birthday ko. Totoo. Hindi, kasi yan, adaptability ba? Ako, before, late na ako nagka-smartphone eh. College, naka-Nokia pa ako eh, na Express Music eh. Pero may mga smartphone na nun. Tapos, syempre nagka-budget, bili ako ng O+. So, nakita ko yung value ng
at saka yung naitutulong ng isang smartphone. Ang dali mag-exam. Kasi gaganong ka kodigo. lang screenshot ng notes mo, 'di ba? Unlike before yung kodigo, susulat mo pa. Pero isa lang siya sa mga isa siya sa mga nakakatulong ba na to make our lives easy. Pero parang yun nga, dapat ready ka mag-adapt at hindi ka natatakot sa technology. Tapos paano pa ba? Parang kunwari pag nung bago ako sa work ko sa BPO, may tools yan 'di ba Jake? May mga ginagamit kayong software. Ang turo sa amin doon, huwag kang matakot magpipindot kasi naman yan, hindi naman sasabog yung computer mo pag pumindot ka sa... Kumbaga, huwag ka lang matakot mag-explore as much as possible. Try mo maging adaptive. Ayun, yun lang siguro. Pero sa napag-iiwanan, actually, feeling ko napag-iiwanan ako kasi although, kumbaga sa real estate, medyo mabilis yung pag-angat ko. Pero in reality, ang dami ko pang kulang. Sobra, as in. Pero yun nga, sabi nila maganda, sabi nila pangit yung fake it until you make it. May pros and cons siya. Kumbaga, yung one of the pros is parang minamanifest mo na ito yung suot ko, I have to look good, especially sa sales. You're not just looking good for yourself Kasi binibenta mo rin yung sarili mo. It's about your client looking at you na, ay puta naka-Rolex, ay puta ganda ng auto. Kumbaga yun na yung pinaka-portfolio mo, yung sarili mo, yung nakikita mo. Kasi kunwari nakipag-negotiate ka, nagbebenta ka ng condo. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa kliyente mo na Hindi mo kailangan i-brag through words. Parang i-eye test ka na lang niya na okay tong kausap kong ahente. He can manage himself. Parang ganun. So, ayun. With regards to napag-iiwanan, yes and no. Yun. Yung sa'yo, Dark, katulad yan, more on ang dami yung businesses, ano ang tingin mong pwedeng ma-innovate pa? Na parang naiisip mo, may kulang tayo dito sa part na to, pwede pang i-improve, ganun. Ako sa akin, owning a business, it comes with a lot of factors of consideration din as well. Pero I always believe na sinasabi lagi sa akin ng mga advisors tsaka even my wife na we start everything ng slow lang, then we see kung ano yung kailangan. Especially ngayon sa economy natin na tumataas din ngayon, hindi naman basta kailangan mo sumabay sa agos We are a growing family as well. Alam mo yun, it doesn't mean na may business ka, iisipin na lahat ng tao is capable ka sa ganito, ganyan-ganyan. I think may mga certain phases din talaga na may challenge din. Na gusto namin i-improve yung ganito. Pero ang gusto lang namin kasi is security of our, alam mo yun, yung monthly expense lang din naman namin na ma-survive namin yun Marami akong gustong i-adapt, especially sa mga car washes na nakikita ko. Kasi kung makikita niyo yung iba, naging stagnant na ako sa ganyang klaseng level. Which is, ako, okay na ako dyan sa ganyan dahil kilala na ako dito sa area namin. Yes, may pangalan na. May pangalan na alam mo yun. Pero if I'm going to add more, we tried, hindi naging successful yung iba. So, I try to hold back dahil nakikita ko yung competitor ko, mas sila naman naging successful sa ganun So, para ako magdagdag pa sa ganito, I believe para sa kanila naman yon at meron naman ako para sa akin. With regards naman dun sa tanong natin ngayon kung napag-iiwanan or hindi, totoo yung sinabi kasi ni RJ din na may yes and no dyan. Depende yan sa feeling mo on how you adapt with things. Depende rin yan kay Jonas on how his point of view sa technology ngayon. Kasi drastic change ang technology ngayon. One click away na lang lahat malalaman mo na. Isipin nyo na lang yung mga panahon noon nung wala pang laptop tsaka computers. Yung mga matatanda, hindi sanay ng may phone. So sila yung masasabi ko na pag-iwanan na tayo, updated tayo sa technology, pero sila sanay lang sila nakatingin lang sa bahay. Magazine lang, no? Sanay sila magluto, sanay Tsaka sila yung nagsa-cellphone na, anak, paano to? Yes, correct, diba? So, gusto ko siyang maging base ng example ko dahil sa atin kasi never na mangyayari yung ganyan na pag-iiwanan It's just on how you adapt with things. Totoo. Yan, may phone na tayo ngayon. Sa tingin mo ba in the next 20 or 15 years kung meron ng mga holographic kung ano man yung mga dyan, sa tingin niyo ba pag-iiwanan pa tayo dyan? I don't think so. Kasi through this
through this technology na meron din tayo, it only evolves ng mas mabilis na tayo. Pag nakita natin nun, di ba iPhone yearly nagpapalit? Ano bang pinagkaiba lang? Actually, Camera. yung camera lang naman or ano, pero features wise, I believe parang same pa rin siya, user friendly. You use it for work, health, notes, calendar, yung mga basic stuff for us to move forward is yung pa rin yung nabibigay ng ganito. Adaptivity ng technology pag may hologram na, ibang usapan na yun. Kasi syempre, ano na siya ano lang yan tech lang yan Pero yung adaptability mo as a human being is hindi ka basta-basta mapag-iiwanan. And that's what I really believe. Truth. Okay, boys, to wrap up this episode, Pepe, Sayaw. ito na yung usapang payo. Payo ni Tito FF sa mga Viewers natin. nababurn out. Yeah, burn out. Burnout. Okay. So, ayun, if you feel like burnout ka na, find ways, like me, yan, kapag nababurnout ako, I go out, di ba? Saan mo punta? Hindi Saan mo punta? Massage. Pamasahe. Massage. Tumingin kasi sa akin Sabi ko burnout. Burnout. Ano ka lang, chill ka lang, labas ka lang. Kasi, again, iba-iba naman tayo ng ways how to handle our stress sa katawan. And Release that, i-release. i-release nyo yan in a way that you want. Wala na akong pakialam kung ano yan. Bro, ganun tayo lang. Release it! Release mo. Yan. Ako, nirelease ko sa gym. Talagang, buhat akong mabigat. Tapos, yung tipong matutulala ka after... Nakikichismis ka na sa away ng mga katanong. Away ng coach mo sa labas. Ayun, yung ganun. Kasi from there, it's a different time for yourself. Na magkaroon ka ng self-realization, matutulala ka, iniisip mo kung anong gagawin mo bukas, ano na naman ng routine mo, ano na naman ng grind mo, ganyan. So, alam ko naman, hindi ko alam kung mag-agree kayo sa akin. Lahat tayo. Agree ako. Sa mga lalaki, isa lang ang lente natin Isa lang ang goal natin. Kumbaga, iba-iba lang tayo ng grado. Yeah. So, Ganda. Maganda yan. Diretso lang tayo lagi. Kung ano man, burnout lang yan, na ipapagpag yan. Ganyan lang tayo. So, also, may mga na-experience tayo along the way. Sa mga viewers, kung hindi nyo alam, isa ako sa lagi napapagalitan na itong mga to. So, well, a good thing about me, ina-accept ko siya in a nice way. You listen. I Totoo listen, yun, yes. I improve. You say sorry and then do it again. And Parang ganda yun Do it again. Do it again. yung cycle mo, is yung pag-ikot mo naman, iba naman. Wag mo nang ulitin. Sa iba naman, sa ibang, kumbaga sinasabi ni Pepe, pagka-release mo, ipagpag mo. Pagpag mo. Wala nang balikan. Sa iba naman. Hindi, pagka-release mo, ipunas mo. Tsaka naniniwala ako sa sinasabi na you don't sweep the dirt under the rug. Yeah. Always, Vacuumin mo. itapon mo sa labas. Make sure that you've learned from it. And of course, gagawin mo na ng tama yung mga pagkakamali mo. Diretso lang. Shoutout sa asawa ko. I love you. Yay! I love you so much. Sana paglabas na itong video na to, nanganak ka na. Yeah. Hindi pa yata. Kailan ba? Hindi, na. April na. Ay, okay. First year, di ba? Hindi, baka... April na? Jake? April. April siya. Papa Jay. Hindi, sa pag-release ng ng... Crispy socks. Under the bed. Sabi mo kasi kanina, page 101 ka na, di ka pa rin nakakakita ng gusto mo. Hindi, anong payo mo sa mga nababurnout na lalaki? Yun. Sa mga viewers, don't base this just on my say-so, Pero wala namang gold standard, Pero based on my experience, siguro it helps na recognize nyo pag may problem. Because the first step of solving a problem is recognizing that there is one. Tapos,
if nababurnout ka, always think na ikaw ay nagdadala ng family, doesn't mean na mahirap sa'yo. It means na madali sa people around you. So it helps din na may partner Katuwang. ka Yan. na nagle-lessen ng burden mo. So, I think, hindi ko sinasabi ito madalas kay John. So, Shoutout po sa hindi tayo, siguro magkaiba tayo ng ugali, ganyan. Hindi tayo nagkakasundo to minsan. Pero I appreciate na, support ka lang, yan. Ako nagdadala, tapos, minsan ka lang kumontra, mga 70%. Shout out to you, John. Siguro pag burnout, siguro it's a good thing that you have good people around you. Kasi, no man is parang an island, di ba? Tama. Sabi ko nga sa previous podcast, di ba? If you wanna go fast, go alone. But if you wanna go further, go do it with others. Yan. Tama. Ikaw, Jonas. Sa akin, burnout, ano yung... Tanong? Tanong? Ano yung tanong? Asan ba ako? Hindi, joke lang. Kung paano mo i-manage yung burnout, siguro, yun nga, totoo yung sinabi ni Pepe tsaka ni Jake, na sabi nga ni Jake, dapat i-isolate mo yung issue kung bakit ka ba na-burnout. Kasi most likely yung karamihan dyan is noise lang yun eh. Parang may... White noise. Na panood rin ako parang kay Steve Jobs na sinabi niya yung noise ratio. So parang dapat nagpo-focus ka. Kasi Steve Jobs kasi nagpo-focus siya sa signal. Parang 80% ng ano niya, signal, which is yung mga importanteng bagay. Sino ulit? Steve Jobs. Yan. Jobs. Yung 20%. So 20% noise lang yun. Pwede mo So, undermine. Yun nga, dapat hindi ka nagre-rely or hindi ka nakikinig or hindi mo pinaprioritize yung mga noise sa paligid mo na Tulad hindi ng alarm. Oo, tulad ng alarm. Noise yan. So, yun yung mga bagay na tsaka, yun nga, sabi ko nga, prioritize mo yung mga goals mo. Kung bakit ka ba nagtatrabaho, bakit ka Para kanina ka ba nagpupursige sa bumabangon. buhay, bakit ka ba bumabangon sa Shoutout buhay. Nescafe. And paano mo i-release yung burnout mo like this, mga ganitong bagay. Totoo, ito. Ito, good example to, ginagawa natin. Di tayo nagre-release ng burnout. Oo. Therapy. Oh, mahal Isa-isa therapy, bro. tayong sa... Kaya rin ako gusto pumunta dito kasi sa trabaho, kahit puyat ako, wala akong tulog. Pero gusto ko kayong makasama. Sorry na. No. Gusto ko kayong magka-banding. Kasi dito Salamat, nare-release yung salamat. pagka-burnout ko na nawawala yung isip ko sa trabaho, sa problem sa mga family, ganyan, di ba? Oo, lumipad na naman ang isip Ikaw ko. ba, Didar? Sa akin, paano natin may iwasan yung burnout na yan? Sa lahat ng unang tatlong nagsabi kay Pepe, kay Jake, tsaka kay Jonas, I agree with everything na nasabi nila. Pero meron akong naalalang quote na sinabi, Jeff Bezos, owner of Amazon, di ba? Stress comes from not taking action to your work that you True. are doing right now. So yung burnout na yan, if you're not gonna take action, tuloy-tuloy lang yung burnout mo. Tuloy-tuloy lang yung stress na mangyayari din sa iyo. Kaya analyze the problem, sabi nga ni Jake ng iba, at you take action and responsibility kung paano mo siya hihimayin or ima-manage. In a way na may problema ka, hindi mo kayang solohin yan, it's you against you, ma-overcome mo yan in ways na ikaw lang makakasolve sa sarili mo yan. Kaya sa mga viewers din namin, syempre, pag kayo nafe-feel nyo yung stress na yan, yung outsource nyo is yung partner mo, which is I also would like to thank yung wife ko, si Lucky, dahil siya yung absorber minsan. Alam mo yan, as a married couple, may mga issues and phases kayong dadaanan din talaga. But she manages really well kung paano niya ako i-align ulit kung kailan ako dapat bumalik. Kasi minsan, alam mo yan, we are guys, we are bound to be lazy, we are bound to go in a different path na mas nagpo-focus ka doon, pero yung partner mo, ibabalikan niya ulit sa gitna. Yeah. So, thank you yun dyan sa'yo, and I also love you. Sa friends, tulad nito, it's a therapy session for us that we get to see each other like every week or every twice a week. Parang 3 or 4 times a month. Parang ganun, sabihin natin. So, it is also a good source na makasama mo yung mga friends mo just to have this session
and talk about things na pwede nating ma-share sa mga tao. So, yun yung advice ko sa mga viewers natin. Relax, take it easy, and squeeze that lemon easy. Go, Jared. Ikaw muna? Hindi, sige ako na. Wait lang. Add ko lang Ang burnout is nakukuha natin sa environment. Hindi lang din sa trabaho. But also sa tao. So kung may taong nagbo-burnout sa inyo, puta, inaiwan nyo. Iwasan nyo. Yung Kasi toxic, negative. di ba? Yung toxic. yung mga Oo, toxic iano nyo. tao. iwanan nyo Ang dami ko na-experience yan, pero... Labas nyo sa garahe nyo, lock nyo yung garahe. Oo. Tadyakan nyo palabas. Yun lang naman. Naisip ko lang. Ano siguro, pag nafe-feel mo na nababurnout ka na, yung mga little things na gawin mo siyang big, parang gawin mo siyang, i-look forward mo siya, tas parang medyo i-amplify mo yung impact sa'yo. Kunwari, you're working 5 days a week. So may day off ka ng 2. So parang kunwari, Saturday yung day off mo. And then may schedule kayo ng basketball. Parang i-look forward mo yung schedule nung Saturday mo. Kunwari, Tuesday pa lang, burnout ka na. Isipin mo na, ay, may laro ako sa Saturday. Kailangan foundation, ganyan. May look forward ka. Or series, kunwari, ay, sa Tuesday, may lalabas na bagong episode. So, I'm gonna look forward para doon. Parang, i-divert mo yung attention mo ba? Kasi, sabi nga ni Jake, most of being burned out is mental aspect. Although we have physical aspect. Pero mas madali kasing tawag dito, mas Cope madaling mas madaling ma-cope up yung physical aspect kasi you can rest, you can go for walks, ganyan. Pero yung mental medyo mas mahirap siya kasi again, ang utak constantly working yan eh. Para siyang yung paghinga mo. Hindi mo siya mapipigilan. So, ayun, pag mentally drained ka na, meditation actually helps as well. Yung pagising mo sa umaga, kunwari yung ganun nga, pagising mo sa umaga, nililook forward mo, ano yung breakfast, yung mga ganun. Gawin mong big things, yung small things. Tapos ikaw yung magluluto ng breakfast. Sino yung breakfast mo? Yung gano'n. Hindi, yung mga ganun nga, yung mga small things, gawin mo siyang big deal. Kasi mind over matter nga kumbaga. So, ayun, yun lang. Tsaka huwag natin kakalimutan magdasal. Yan, dasal. Dasal. Yan. Siguro sa akin, kaya namimiss ko magmotor. Kasi pag nagmamotor ako, makaka-relate dito si Dark. Kasi pag nagmamotor ka, yun yung pinaka peace of mind yan. Si Gerald, alam to. Kasi pag nagmotor ka, wala kang ibang iisipin. Kundi yung daan, yung sarili mo, tsaka kung paano ka magiging safe. Correct. Yeah. Hindi ka kasi pwede mag-isip ng problema dun, bro. Alam mo yun. So, yun yung sanctuary mo. Alam mo, gets ko yung ibig mo sabihin. Yung sanctuary mo siya na yun yung stress reliever mo na magmamotor ka. Long rides. Yun. Kaya sobrang namimiss ko magmotor. Kaya bili na tayo Sobrang ng motor. therapeutic nun, Tor, sa totoo lang. Bili na tayo. Then, right now, actually lahat naman tayo napapagod. Pero isa sa mga source of energy natin, of course, yung mga anak natin. Totoo! Amen. Yun, mga anak natin. Then, gusto ko lang din i-share sa mga hardworking guys dyan na narinig ko to kay Ben Newman discipline and motivation is not enough. Kasi dapat meron siyang tinatawag na burn. Ang burn is yung parang giggle and drive. Na for example, ako, ang burn ko is yung mga anak ko, ang burn ko is yung sana marating ko yung narating ng tatay ko. As long as meron akong ganong nararamdaman, I will never stop. Kaya yung burnout na sinasabi natin, hindi ko siya masyado napapansin.
Nice. Tsaka tama yung sinabi ni Dar, yung pag nagmomotor ka, wala kang iba, iisipin ko din yung safety mo. Yes. Tingnan yung nangyari kay Jonas. Iba yung iniisip eh. Pati safety ko, inalis ko. So, sobrang wala akong iniisip pag nagmamotor. Alright. So yun lang guys. Thank you for tuning in. Thank you sa ating mga guests. Si Pepe, si Jay. Makikita nyo pa ulit sila. With special guest next month sa April. sa April Si- pala. sa April. Sa April. Sa April. Teka. Aray ka. Thank you for tuning Hindi in na ako makikita. Youth's Podcast! Thank you for tuning in to Youth's Podcast. Kung gusto nyo pa ng usapang everything under the sun, Don't forget to like, follow, and subscribe. See you next episode.